guys, pagkatapos ko nga maglaba at paghatid namin kay Kyle sa school, promote ko nga dito yung suot ko. Masakit na nga talaga dito yung lalamunan ko kakasalita, kaya naman ito sumayaw na nga muna pero parang wag na nga lang juice ko po. Tumawag na nga si Kyle sa daddy niya at nagpapasundo na nga. Kaya naman naghain na nga ako dito, tapos inayos ko na nga rin pala yung food ni Kyle. Iba kasi yung food niya ngayon, paano ba naman kasi ito yung request niya, iba sa ulam namin. Ininom ko na nga din pala dito yung smoothies ni Kyle. Maya nga naririnig ko na nga yung motor, kaya naman nagtatatakbo na nga ako para salubungin nga sila Kyle. Pero wala pa pala. Di na nga ako umalis dito sa may gate at tuwang-tuwa talaga ako. Paano ba naman kasi ganito ko talaga salubungin si Kyle. Tawang-tawa nga yan kapag sinasalubong ko siya. Parang isang taon nga daw kaming hindi nagkita, juice ko po. Sabi ko nga sa kanya, pagod ako, kailangan ko nga lang talaga ng hug niya, kaya nang sumakay nga ako dito sa tabi niya para nga mahag siya. Gubad na nga rin pala si Kyle dito ng polo niya, yung watch, pants, at pati na rin yung shoes niya. Para nga makapagpahinga na rin talaga yung paa niya sa medyas. Tapos binigay ko na nga muna kay Kyle yung stepen niya. Kumain na nga kami dito ng sabay-sabay. Adobong sitaw nga kasi yung ulam namin ngayon. Habang nagliligpit naman ako dito ng kinainan namin, sabi ko nga kay Kyle maligo na siya. Pagpunta ko nga dito sa kwarto, nakaligo na nga at nakabihis na rin pala siya. Yung dati talaga madalas ako nagpapaligo kay Kyle. Pero ngayon, ayaw na nga talaga niya. Pipilitin ko pa yan para nga lang mas scrub yung katawan niya, juice ko po. Tayo kasing mga nanay, feeling natin hindi ayos yung pagkakascrub nila. Pag ako kasi yung gumagawa, feeling ko kasi mas maayos. Ako nga pala yung maghahatid ngayon kay Kyle. Paano ba naman kasi magkikita nga rin kami ni Ate Noemi ngayon at may pupuntahan nga ako. Bago nga ako umalis talaga ng bahay, namalansya na nga muna din pala ako kanina. Para nga pagdating dito sa bahay, wala na nga rin akong gagawin. Medyo maaga pa nga, kaya naman sabi nga ni Kyle, magpapahinga na nga muna siya dito. Bye-bye. Saan pumunta? Halika na, anong babay? Halika na! Basta, pag nakita nga ni Kyle na naglinis or naligo ako, Diyos ko, lagi niyang tinatanong kung saan talaga ako pupunta. Minsan nga, gusto ko lang talagang maligo, tapos nakapanjama lang ako. Tatanungin pa rin talaga niya kung saan ako pupunta, Diyos ko po. Ay, naabutan nga din pala si Kyle na parcel dito, kaya naman kinuha niya na akala niya kasi sa kanya. Nung tinignan niya nga yung pangalan, hindi naman daw pala sa kanya, sa akin pala, Diyos ko po. Kanya-kanya din kasi talaga kami ng order dito. Jody, unlock kanila. Diyos ko po. Pag magkasama kaming dalawa ni Kyle, hindi talaga ako naiinip sa kanya. Ano ba naman kasi, laging nagkukwento sa akin si Kyle. Habang lumalaki nga si Kyle, lalo siyang palambing ng palambing sa akin, pati na rin sa daddy niya. Basta ayaw nga lang talaga ni Kyle na binibaby siya, lalo na sa madaming tao, tapos sa mga classmates niya. Nakikita pa nga ni Kyle yung mga classmates niya dyan, kaya naman hindi pa talaga siya nagmamadali. Paano daw ba naman kasi medyo maaga pa nga? Inundo ko na nga rin pala si Ate Noemi sa first gate. Dahil sa second gate nga talaga bumababa si Kyle. Yun kasi mas malapit yung room nila. Dumaan na nga rin muna pala kami dito sa may Robinson, dito sa friend ko. Na-message ko naman na sa kanya, kaya naman mabilis na lang din talaga yung gagawin namin dito. Sa pagkakaintindi ko nga, partnership na nga yung dalawa na yan. Babalik na nga lang kakuha ko mamaya, paano ba naman kasi may konting problema lang talaga. Diretso ko na nga talaga si Ate Noemi dito dahil nag-aalangan pa talaga yan. Ang tagal na rin kasi talaga niyang hindi nakakapagpalinis ng kuko, parang 1 year na yata yung huling linis niya. Kaya naman sinabi ko nga sa kanya, i-push na nga niya yun. Ganyan siya, parang ako lang din, juice ko po. Nagpa-foods pa na nga rin pala si Ate Noemi, tapos dumiretso nga kami. May Lisa's Bake Shop. Paano ba naman kasi luluwas na nga siya bukas? May mga binili nga lang din siya. Pagkasundo ko naman kay Kyle, pumunta nga ulit kami dito sa may Robinson dahil itutuloy nga namin yung ginagawa namin. And pagkatapos nga namin, tinawagan nga ni Kyle sila Ate Noemi para sabihin na isasabay na nga namin sila. Umaan na nga muna kami dito sa Pandayan dahil pinahinto nga talaga yan ni Kyle, juice ko po. Bibilin nga lang daw siya, tapos sumunod naman dito sa kanya si Iya. Maya nga lumalabas nga si Kyle, pati na rin si Iya dito sa Pandayan. Kita na nga daw niya yung bibili niya, kaya naman kinuha na nga niya dito yung wallet niya. Nakakatuwa lang dahil sabi nga ni Iya, ibili nga daw siya ng Kuya Kyle niya. Hindi naman nagdalawang isip dito si Kyle na ibili siya, pero mura nga lang daw dahil nag-iipon siya, juice ko po. Nag-iipon talaga yan, kaya naman nagpapagawa nga sa akin yan ng snacks para daw hindi na siya madalas gumastos sa school nila. Thank you at kinis na nga siya dito ni Iya. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!